January ng taong 1964, isang babae na si Catalina Ortega ang pumunta ng police station sa Leon, Guanajuato para magsumbong. Ayon sa kanya, sa isang rancho na malapit sa Leon, ilang mga kababaihan ang nakakulong at maaaring naghihintay na lamang ng kamatayan. Si Ortega ay obvious ang panginginig sa kanyang mga sinasabi at ang kanyang katawan ay may obvious sign ng pang-aabuso at malnourishment. Ayon pa sa kanya, siya daw ay isa sa mga kababaihan na doon ay nakakulong at nakatakas lamang kaya siya ay nakapagsumbong. Ang mga babae daw doon ay sapilitang ginagamit para sa isang prostitusyon at ilang mga kababaihan na din ang doon ay ibinaon. Ang mga otoridad ay agad na nakakuha ng search at arrest warrant at noong January 14, 1964 ay ni-raid ang sinasabing rancho. Doon ay naabutan nila ang dalawang magkapatid na Gonzales na sina Delfina at Maria at na-rescue ang ilang mga kababaihang sinasabi ni Ortega na mga kasama niya. Sa ginawang raid ng kapulisan at ginagawang pagsisiyasat sa rancho, ilan sa mga kababaihan ang nagtuturo ng mga spots kung saan maaari silang makakita ng mga ibinao na katawan. Ang kasong ito ay talaga nga namang bumulabog sa buong Mexico at tinagurian ng Guinness World Records bilang most prolific murder partnership in Mexican history. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng Las Poquianchis. Sa isang state ng Mexico sa Jalisco ay pinanganak ang apat na magkakapatid na sina Maria Delfina, Maria del Carmen, Maria Luisa at Maria de Jesus. Sila ay nabibilang sa pamilya Gonzales Valenzuela na sinasabing isang dysfunctional family. Ang kanilang ina na si Bernardina ay isang selfless Catholic devotee na sinasabing sumusunod religiously sa mga tuntunin ng simbahan. Si Bernardina ay pinalaki at itinanim sa kanyang mga anak ang pagkakaroon ng takot sa Diyos at pagbibigay ng malalim na pagsamba sa kanilang relihiyon. Sa kabilang banda naman, ang kanilang ama na si Isidro ay isang alcoholic at sexist. Si Isidro ay isang sheriff at madalas na gamitin ang kapangyarihan bilang isang sheriff sa pang-aabuso sa kanyang pamilya. Kapag ang kanyang mga anak ay nagsusuot ng make-up o kaya naman kapag ang kanilang pananamit ay hindi niya nagugustuhan, ikinukulong niya ang mga ito sa town jail para sila ay parusahan. Ang pang-aabuso na ito ang nagtulak kay Carmen, ang panganay sa magkakapatid na maglayas at sumama kay Luis Caso na mas higit ang edad sa kanya. Sa ginawang ito ni Carmen ay parang napahiya si Isidro kaya hinanap niya si Carmen at muli ay ikinulong sa kanilang town jail. Ilang oras matapos ikulong si Carmen, si Isidro kasama ang dalawa pang sheriff ay naatasan naman na tugisin ng isang lalaki na si Felix Ornales. Sa pagtugis na ito para mapigilan si Felix na makatakas o tumakbo, ay binaril ito ni Isidro dahilan ng kamatayan nito. Dahil dito, si Isidro ay tumakas at nagtago sa kalapit na bayan at naiwan si Carmen sa bilangguan. Sa loob ng halos isang taon, si Isidro ay nagtatago sa batas kasabay din ng pagkakabilanggo ni Carmen. Si Carmen ay nanatili sa bilangguan ng 14 months bago nakalaya sa pamamagitan ng isang lalaki na naawa at nagpalaya sa kanya sa pangako na ito ay kanyang pakakasalan. Taong 1938 si Carmen ay nakilala si Jesus Vargas kung saan sila ay nagtayo ng isang kantin. Ang itinayong business ay ayos naman sa una, ngunit si Vargas ay medyo may pagkawaldas dahilan ng kanilang bankruptcy. Sa ginawang business ni Carmen na kantin, ang kanyang kapatid na si Delfina ay naimpluwensyahan din na magtayo ng kanyang business din. Si Delfina sa lahat ng magkakapatid ay medyo may pagkatuso. Sa inspirasyon ng ginawang kantin ng kanyang ate na si Carmen, nagtayo din siya ng isang kantin. Kunwaring kantin. Disguised as kantin, itinatag niya ang kanyang unang brothel. Sa gagawing brothel, mas maganda kung ang mga babae ay mga bata at sariwa pa.
At para makakuha nito, nagpanggap siyang naghahanap ng mga kasambahay kung saan ang mga aplikante kapag kanyang nagustuhan ay hindi na nakakauwi pa sa kanilang tahanan. Ang kantin ay kanyang itinayo sa El Salto, Jalisco, isang lugar na malayo sa city at walang ganong police officers at law enforcement. Gabi-gabi, si Delfina ay nagpapakalat ng flyer sa lugar maging sa karatig bayan para i-promote ang kanyang business. Marami naman siyang nakuhang parokyano at sa kanyang sorpresa, karamihan sa mga ito ay mga pulis, sundalo at high-ranking politicians. Bukod sa pagbebenta ng drinks, hindi mawawala syempre ang services ng kanyang mga babae. Ang brothel ay nagtagal ng mahigit 10 taon until 1948 nang isang shooting incident ang nangyari malapit sa brothel dahilan para ma-notice ng mga otoridad ang kanyang illegal na negosyo. Si Delfina ay dinala naman ang kanyang mga babae sa isang fair sa San Juan de los Lagos. Sa suporta ng mayor doon, nagawa niya makapagrenta ng 2 lugar para mag-set up ng isang kantin with several rooms para sa service at tinawag itong El Guadalajara de Noche. Ang negosyo ay booming, kaya isinama niya ang kanyang mga kapatid na sina Carmen, Luisa at Maria. Si Carmen ay nagsimula ding magtahi at magbenta naman ng mga damit at personal items sa mga babae. Bilang ang mga babae ay walang kalayaan, kay Carmen sila napipilitan na bumili. Mayroon siyang isang makapal na notebook kung saan nakasulat ang mga pangalan at mga utang ng mga babae sa mga pagbebenta na ito. Si Luisa naman ang in charge sa kitchen at si Maria naman ang bahala sa collection ng payment sa mga customers. Ang San Juan Fair ay nagtagal ng 15 days. Matapos nito, bit-bit ang 2 suitcase na puno ng mga pera sa kanilang ginawang fruitful days of work. Si Delfina ay nag-travel naman sa San Francisco del Rincon, Guanajuato for another new business. Sa Guanajuato, ang brothel business ay hindi pinagbabawal. Si Delfina ay bumili ng isang bahay na maaaring gawing brothel at binuhay muli ang dating brothel na Guadalajara de Noche sa Jalisco. Sa business na ito ni Delfina, si Maria de Jesus ay na-inspire na magtayo din ng sa kanya. Tangay ang 2 babae ni Delfina, sila ay tumungo sa Leon para sa kanyang unang brothel, ang La Casa Blanca. Para sa kanyang kakailanganing permits, nagawa niya makakuha nito in exchange for her service. Para naman maiwasan ang aberya sa business tulad ng closure kapag may nag-aaway o di kaya ay problema sa kanyang mga underage na mga babae, bukod sa kanyang serbisyo ay tinatapalan niya ang mga otoridad doon ng salapi. Taong 1949, ang panganay sa magkakapatid na si Carmen ay pumanaw of cancer. Ang notebook ni Carmen na naglalaman ng mga utang ng mga kababaihan ay nakita ni Delfina. Si Delfina ay hindi marunong magbasa at walang ideya sa accounting. Ngunit ang mga utang na ito ng mga kababaihan ay kanyang binayaran sa kondisyon na kailangan daw nilang ipagdasal ang kaluluwa ng kanyang kapatid. Si Maria naman sa kabilang banda ay nakabili ng isang bahay na pagmamay-ari ng isang sikat na homosexual na kilala bilang El Poquianchis. Unti-unti niyang binago ang bahay at tinawag itong La Barca de Oro. Ngunit ang mga tao doon ay patuloy pa din itong tinatawag na El Poquianchis. Isang taguri na kalaunan ay magiging taguri na din sa kanilang magkakapatid na mga tao bilang ang sikat na magkakapatid na Las Poquianchis. Sa ginagawang prostitusyon at paglago nito ay ang pagtaas din ng pangangailangan sa mga babae. Si Delfina at Maria ay patuloy sa panghingidnap ng mga kababaihan sa pamamagitan ng kanilang mga helpers. Sila ay naglalakbay sa mga karatig bayan para maghanap ng magagandang kabataan, mag-o-offer ng trabaho bilang mga kasambahay o waitress, bilang mga pain para makakuha ng mga alipin sa kanilang bahay-aliwan. Sa ibang pagkakataon pa nga ang mga babae ay hahablutin na lamang nila, wala nang sabi-sabi pa. Sila ay kumukuha ng mga babaeng edad 12 at 13 dahil sa mas madali silang manipulahin. At ayon sa isang source, sa ibang mga okasyon, ang sariling pamilya pa daw ng mga kababaihan ang nag-o-offer sa kanila ng mga ito kapalit ng pera.
Kapag sila ay nasa bahay aliwan na, ang mga helper doon ay pagsasamantalahan muna sila bago ilagak para sa mga customers. Sa kaso ng mga kababaihan na ito, walang kapantay ang kanilang pagdadaanan sa kamay ng magkapatid. Kapag sila ay umabot na ng edad na 25 at hindi nakaaya-aya pa sa kanilang mga mata, sila ay dadalhin sa isang verdugo o yung tao na ang trabaho ay ang pagpapahirap sa kanila. Ang mga kababaihan ay dinadala sa Rancho San Angel, kung saan naroon ang torture house. Ang bahay ay may 3 kwarto at sa 2 kwarto na ito nila ikinukulong ang mga babae. Ang mga kababaihan ay ginugutom at sinasaktan hanggang sa hindi na nila kaya na makakilos pa. Matapos nito ay dadalhin naman sila sa isang lugar kung saan kung sila ay humihinga pa ay ililibing na lang ng buhay o di naman kaya ay tutulak sa rooftop. Ang kanilang mga labi ay huhukayin matapos ang 3 o 4 na buwan para naman silaban. Nabanggit ko kanina na ang kanilang ina na si Bernardina isang Catholic devotee at pinalaki ang magkakapatid sa pagkakaroon ng takot sa Diyos. Interestingly enough, ang magkakapatid ay walang nakikitang mali sa pagpapahirap sa mga kababaihan, maging ang ginagawang kalakal ng laman. Ang ginagawang akto na penetration para sa magkakapatid ay isang trabaho lamang, ngunit ang ibang akto na kaakibat nito katulad ng paghalik, paghaplos at iba pa ay kahiya-hiya para sa kanila at isang kasalanan sa Diyos, kaya pinagbabawalan nila ang mga kababaihan sa mga ganoong akto. Sa pagbabawal na ito sa tulong ng mga helpers ay mayroon silang mga butas na ginawa para masilip at mamonitor kung mayroong lalabag dito at kung mayroon nga sila ay mapaparusahan. Kalaunan ang mga pagpapahirap at mga kaparusahan na ito ay common na lamang at ginagawa nila ito nang walang sinasabing dahilan. Sa mga parusa na ito, ang mga kababaihan na ay hindi maiiwasan na masugatan at magkapeklat na ang ibig sabihin ay kamatayan dahil ang mga sugat at peklat na ito ay magsisilbing kanilang kapangitan at hindi na sila mapapakinabangan. Bukod sa edad, itsura at disgraceful act, isa pang dahilan para sila ay mapaslang ay ang pagdadalang tao. Sa panahon na yon, hindi pa uso ang safe sex. Paano pa kaya kung sila ay mga babaeng bayaran lamang? Walang paraan na ang pagbubuntis ay maiwasan. Kung mabuntis man at kung ang babae ay mayroon pa ding pakinabang, ang bata ay ilalaglag lamang. Ngunit kung ang babae ay wala ng pakinabang, ang ina kasama ng bata sa sinapupunan nito ay walang pag-aalinlangang mapapaslang. Mayroon din naman mga supling na tuluyang maisisilang para kalaunan ay tuluyan ding mapaslang. Ang mga napapaslang ay hindi din mga kababaihan lamang. Maging ang mga customers ay may chance na mapaslang. Ang brothel ay obviously mayroon ding mga dayuhan at kapag sila ay kinakitaan ng maraming pera, hindi na sila makakalabas pa. Taong 1963 nang magkaroon ng pagbabago sa gobyerno ng Guanajuato at isa na dito ang legality ng mga sex workers at brothels. Ipinagbabawal na ito sa mga lugar kung kaya si Maria ay bumalik sa Jalisco kung saan naroon si Delfina na patuloy pa din pinatatakbo ang brothel na Guadalajara de Noche. Sa brothel na ito, isa sa nagmamanage ay ang anak ni Delfina na si Ramon. Sa kanya nakaatang ang security ng brothel maging ang pagmamanage ng mga babae. Siya minsan ang nagpapahirap, gumagamit at nagbabantay sa mga ito para hindi makatakas. Minsan sa isang bar fight na malapit sa brothel, si Ramon at isang police sergeant ay nagkaroon ng pagtatalo kung saan si Ramon ay nabaril nito. Sa unexpected death na ito ng kanyang anak, si Delfina dala ang isang baril ay pumunta sa lugar at sa pag-asang naroon pa ang salarin ay walang habas na nagpaputok. Sa incident na ito, si Maria ay sinabihan si Delfina na magtago muna.
Bagamat wala naman siyang napatay doon, maaaring makasuhan si Delfina ng illegal possession of firearms. Sa nangyaring shooting incident, nagkamali pa ang otoridad ng lugar na pinuntahan. Sa halip na ang lugar ng pamamaril na malapit sa brothel ang pinuntahan, ang mismong brothel or canteen ang kanilang napuntahan. Obviously, sa loob ay naroon ang mga kinidnap nila, ngunit nagawa nilang makalabas at makatakas. Si Delfina, Maria, kasama ang mga babae, ay pumunta at nagtago sa isang bahay ni Delfina sa San Francisco del Rincon. For 8 months, ang mga kababaihan doon ay namalagi ng halos walang pagkain. Kung hindi man sila mamatay sa sobrang gutom sa loob ng panahon na yun, ay maaring malapit na din siguro nilang makita si kamatayan dahil sila ay halos mukha ng skeleton. January 6, 1964, si Delfina kasama ang kapatid ay dinala ang mga kababaihan naman sa Rancho San Angel. Dito ay ikinulong nila ang mga kababaihan at binantaan na kung sila ay tatakas, sila ay agad na mapapaslang. After 6 days ng pamamalagi doon, ang isa sa mga kababaihan ay nakatakas at iyon na nga si Catalina Ortega. Ang rancho ay agad na ni-raid. Dito ay natagpuan nila at na-rescue ang nasa 100 butot balat na mga kababaihan. Sa ginawang investigasyon sa rancho, ang kapulisan ay nakahukay ng at least 90 na mga labi ng mga babae, sanggol at lalaki. Si Delfina at Maria ay taken into custody at si Luisa naman na may sarili ding brothel sa ibang lugar ay kusang sumuko sa mga otoridad. Ayon sa isang source, si Luisa ay walang alam sa ginawang sexual abuse at murders, ngunit nakasuhan din for bribing local at state authorities sa kanyang pamamalakad din sa sariling brothel. Ang kanilang tinaguriang sensational trial of the century na naganap noong 1964 ay nagtapos sa guilty at sila ay nasentensyahan ng 40 years in prison. Ang 19 sa kanila mga helpers din na may parte sa krimen ay convicted at nabigyan ng kanya-kanyang sentensya. Sa bilangguan, si Delfina sa takot na siya ay mapaslang ay nawala sa katinuan. October 1968, habang siya ay nagwawala, ilang mga construction workers na may inaayos sa itaas ng kanyang cell ang na-curious at sumilip sa kanya. Sa pagsilip na ito ay aksidenteng nalaglag ang isang timba ng semento sa kanyang ulo na agad niyang ikinasawi. November 1984, si Luisa naman na mag-isa sa kanyang selda ay nasawi na din. Ang kanyang labi na pinagpipiestahan na ng mga daga ay nadiskubre matapos ng isang araw. Si Maria naman ay nakalaya. Hindi malinaw kung bakit siya ay nakalaya, ngunit ang bulong-bulungan, siya daw ay may nakilalang isang 64 years old na lalaki sa bilangguan. At nang siya ay nakalaya, ang dalawa ay nagpakasal at nagsama. At taong 1990, nang tuluyan ng nasawi din, dala ng katandaan. Taong 2002, may ilang manggagawa for a housing development sa Guanajuato na malapit lamang sa Rancho San Angel ang nakahukay ng sinasabing mga karagdagang biktima pa ng Las Boquianchis. Sila ay nakahukay ng additional na 20 skeletons at kung totoo ngang sila ay mga biktima pa, ang bilang ng mga napaslang ng tinaguriang Las Boquianchis ay aabot sa 110 katao.